Ano ba ang masamang ginawa ni Ka Eric? Siya po'y nagtanong lamang. Di ba po? Bakit hindi nila hayaang ang publiko o maghusga kung meron nga siyang kasinungalingan na sinabi o fake news na ipinapakalat? Ito ay kasunod ng muling pagtanggi ni Ka Eric na sabihin kung sino ang source nito sa impormasyong 1.8 billion pesos travel expense umano ni Speaker Martin Romualdez sa ginanap na ikalawang pagdinig ng House Legislative Franchises Committee sa SMNI. At ang problema po dito ngayon sa di umano pagdinig sa Kongreso, bakit hindi nila binobroadcast yung tanong ni Ka Eric? Kung ang kasalanan ay pagtatanong, ano po ang batas na nagsasabi na yan po ay kasalanan? Anya hindi tungkulin ng Kongreso na mag-interpret ng batas dahil tanging hukuman lamang ang gumagawa nito. Anya ang tungkulin lamang ng Kamara ay bumuo at gumawa ng batas. Kinakailangan meron munang due process bago ipakulong. Dapat po nagkaroon ng hiwalay na pagdinig kung bakit sila dapat patawan ng parusa ng criminal contempt kasi ang contempt po ay criminal dahil sa di umano ay hindi pag-reveal ng source o di naman kaya yung pagsabi ng kasinungalingan. Dito po nakita natin, hindi naman po nadinig yung dalawa, pinakulong na lang sila basta-basta. Ayun po ay kikilalanin bilang mga bayani para sa kalayaan ng malayang pamamahayag. Antayin po natin ang husga ng kasaysayan. Dinipensahan ni former presidential spokesperson Attorney Harry Roque ang ginawang pag-cite in contempt ng Kamara sa SMNI anchors na sina Jeffrey Ka Eric Celis at Dr. Lorraine Badoy. Ito ay kasunod ng muling pagtanggi ni Ka Eric na sabihin kung sino ang source nito sa impormasyong 1.8 billion pesos travel expense umano ni Speaker Martin Romualdez sa ginanap na ikalawang pagdinig ng House Legislative Franchises Committee sa SMNI. Ayon kay Attorney Roque, malinaw na nakasaad sa SOTO Law na hindi maaaring pilitin ang isang media practitioner na isiwalat ang source nito. Ayon pa kay Attorney Roque, dapat ay ipinalabas ang tanong ni Ka Eric at hinayaang taong bayan ang maghusga kung ito ay nagsisinungaling. Ano ba ang masamang ginawa ni Ka Eric? Siya po'y nagtanong lamang. At ang problema po dito ngayon sa di umano pagdinig sa Kongreso, bakit hindi nila binobroadcast yung tanong ni Ka Eric? Di ba po? Bakit hindi nila hayaang ang publiko o maghusga kung meron nga siyang kasinungalingan na sinabi o fake news na ipinapakalat? Kung ang kasalanan ay pagtatanong, ano po ang batas na nagsasabi na yan po ay kasalanan? Giit ni Roque, dapat ay nagkaroon ng hiwalay na pagdinig bago pinatawa ng cite in contempt si Ka Eric at Badoy. Anya hindi tungkulin ng Kongreso na mag-interpret ng batas dahil tanging hukuman lamang ang gumagawa nito. Anya ang tungkulin lamang ng Kamara ay bumuo at gumawa ng batas. Kinakailangan meron munang due process bago ipakulong. Dito po nakita natin, hindi naman po nadinig yung dalawa, pinakulong na lang sila basta-basta. Dapat po nagkaroon ng hiwalay na pagdinig kung bakit sila dapat patawan ng parusa ng criminal contempt kasi ang contempt po ay criminal dahil sa di umano ay hindi pag-reveal ng source o di naman kaya yung pagsabi ng kasinungalingan. Ito naman ang nakikita ni Roque na mensahe ng mga pangyayari. Ang mensahe dito na ipinadadala sa lahat ng mga mamamahayag, pag hindi kayo nagtino, pag hindi kayo pumuri sa mga naghaharing uri, makukulong kayo. Na isang bagay na talaga naman pong ipinagbabawal ng ating saligang batas dahil nga po sa importansya ng kalayaan ng malayang pananalita. Sa huli, nagpahayag ng pakikiisa si Attorney Roque kila Ka Eric at Dr. Badoy. Kayo po'y kikilalanin bilang mga bayani para sa kalayaan ng malayang pamamahayag. Antayin po natin ang husga ng kasaysayan. Samantala, mananatili sa Kamara si Ka Eric at Dr. Badoy hanggang sa ma-adapt ang committee report sa franchise investigation ng network.